Good morning and happy Sabbath once again. Morning. Good morning, mga kapatid. Good morning. Okay, thank you very much for your warm response. For this morning, I'll be talking about, since this is an encouragement, my topic is all about moving out from our comfort zone. Wow. Isn't it amazing that Yes. we can move out from our comfort Comfort zone? Is it possible for us, mga boys? Yes. Lahat sa atin maka-experience ng ano bang comfort zone sa Tagalog? Yung kampante ka na sa lugar mo. Okay ka na sa kung saan ang kinaroroonan mo. Or maybe it would be a place, it would be a job, it would be with a relationship maybe. Kampante ka na sa relasyon ng mapapangasawa mo or basta anything na parang kumpiyansa ka na sa sarili. Have you noticed it? Meron tayong mga comfort zone. Yes. Okay. So, lahat tayo may kanya-kanyang comfort zone. So, kapag komportable tayo, parang ayaw na natin mag-move out from that situation. Di ba? Yung iba nga, parang na-experience nila na comforted na sila kung yung magulong kapaligiran. Kapag nakapunta sila sa quiet place, sabi nila, ay naku, ayaw ko dito kasi parang masyadong tahimik. Hinahanap-hanap yung maingay ba? Yung kampante na sa, anong tawag dito? Sa squammy area. Ah. Yung gusto nilang, okay dito kasi may mga naka-sing-along doon, may nag-ingay doon, may naghiyawan, may nag-party. Tapos kung makapunta sila sa bundok, sabihin nila, ay, ang pangit dito. Very quiet. Of course, pagka first time, sabihin, ang ganda dito, quiet. Pero maya-maya, ma-miss nila yung comfort zone nila kasi sanay na sila doon. Yes. Yun ang ibig sabihin ng comfort zone. Lahat ba tayo may nakasanayan na? Yes. Opo. Yes, okay. So, sa ating sa ating pamumuhay, kapag comforted na tayo dito sa kung anong sitwasyon natin, may risk daw yun. No. May risk. Alam niyo ba kung bakit? Bakit ba? Comforted ka na nga, tapos may peligro pala dyan? May problema pala doon? Kasi lahat, for example, relasyon. Sabihin mo, ay, okay na ako sa karelasyon ko kasi na yan siya, in love na yan siya sa akin. Sabihin ganon. Tapos wala ka na ginagawa kasi comforted ka na eh. Hindi ka na nag-say, uy, I love you lang ga. Good morning. Kasi comforted ka na, okay lang siya doon, okay lang yan siya. Tapos hindi ka na nangumusta kasi comforted na. Diba? Dapat daw, i-maintain natin yon. At huwag tayo, kampante na ganun na lang ang relasyon. For example, sa bahay. Kasi, comforted na eh. So, wala na talagang greetings, good morning, kasi nakasanayan na. Every day, may surprises pa rin tayo. Kagaya ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi kapag comforted na tayo sa ating relasyon ng Panginoon, wala na tayong sorpresa sa Panginoon. Hindi na tayo nag-augment, hindi na tayo walang progress. Kumbaga, walang improvement. Ganun na lang, mag-pray, parang memorize na prayer, Lord, ikaw na lang bahala dyan, basta alam mo na yung pangangailangan ko, salamat Ama, natulog na ako, good night. Tulog na! Kasi kampante ka na, kasi trustful ka na, nandyan lang palagi ang Panginoon sa atin. Hindi ganun. Dapat, we will move out from our comfort zone. So, by this reminder, naalala ko tuloy na hindi dapat tayo kampante sa isang lugar. So, we will move out from that comfort zone and we will do witnessing outside. Maybe we can visit some homes or maybe we can talk with a friend na hindi niya alam. Dito sa amin, binalik namin yung original na pagtawag ng Panginoon dahil hindi na ako kampante dun sa
I'm moving out from the comfort zone na Jesus Christ kasi hindi yun. Ang nagbigay lang ng pangalan ng Jesus Christ, tao pa rin. So, ang pangalan na, kung i-search natin, Yahshua. Sa ano yun? Sa Hebrew. Hebrew name or the modern Hebrews. Okay. So, pero to be safe, tawagin natin ang ating Ama, si Elohim. So that's why na, wag tayo manibago bakit yung prayer, ano bang nangyari sa kanila, ang prayer nila ganon, Hebrew, na hindi naman tayo Hebrewanon. Pero we are required to express the exact name of our Savior and our King because kung ikaw ba ay si Gingging or si Elisa Kaging, tapos sabihin, Uy! Dolores, halika dito. Siyempre, ayaw mong lumingon. Kasi ba? Sino tinatawag niya? Hindi ka talaga lilingon. Bakit naman ako lilingon? Hindi kasi Dolores, di ba? Oh, yun ay sa, when we talk about the, sa pantao na aspeto. Kung ganon ang tao, how much more ang Panginoon? Tawagin natin siya sa ibang pangalan. Do you think lilingon ang Panginoon? Do you think makinig siya? Pero of course, He is a loving God. So, that's why tayo ay pinakinggan din niya noon na hindi pa tayo nanampalataya sa pangalan ng Hebreo. So, dinilig din tayo. Pero huwag tayo kampante doon. Dahil hindi tayo mag-improve kapag nandun tayo palagi sa ating comfort zone. Let's study about sa isang personality na nakita ko na napakagandang tao, napakamabuting tao, na parang hindi lang siya masyadong napag-aralan. Dito sa 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Sa lahat, kung titingnan mo, dyan sa 1 Chronicles, nandun ang mga pangalan na si Jose, Bigat, ganon. Si Maria, si Maria ba yun? Basta lahat ng mga genealogy nandun. So for example, Roger and Adele bigat, Pinky bigat, ganon. Mga genealogy, dugtong-dugtong ng mga sa families niya. Pero dito, huminto sa Chronicles. Sa Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Napakamabuting tao dahil ang pangalan niya si Jabez. 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 I'm encouraging everyone to take note or maybe listen carefully. Isantabi niyo yung mga cellphone ninyo upang matandaan niyo lahat ng mga sinasabi dito dahil may programa tayo mamayang hapon tungkol sa question and answer portion dahil pag hindi kayo makasagot, meron tayong punishment. Joke. Walang punishment. Ang ating is winner takes it all. But kung merong mga katanungan na hindi masagot, yun ang magbibigay ng pera sa atin. Maganda ba yun? Pag merong winner, bibigyan. Pero hindi makasagot, magbigay. O, diba maganda yun? O, yun. So, yun ang, so dapat, kung wala ka pang pondo dyan na ipamimigay, dapat tandaan nyo lahat ng mga tinatalakay natin dito. Kasi mamaya, may question and answer portion tayo. Okay. So, who is this Jabez? Si Jabez pala, hindi masyadong nadetalye doon. Basta ang pagdating sa topic na kay Jabez, siya ay pinanganak ng kanyang ina na pinangalanan siya ng Jabez and it means pain. Because sabi ng ina niya, nanganak daw siya in pain. Or maybe during her time of pregnancy maybe she is suffering mga sakit or maybe sakit sa kalooban o ano ba, meron ba siyang problema, pwedeng ganon. Basta the meaning of Jabez is pain. Di ba? Ano bang pangalan sa ano bang meaning sa John? Yung Kent. May mga, alam niyo ba, yung mga pangalan ninyo, may mga meaning yan. May mga kahulugan yan. Maybe, yung mga parents niyo, kinumbay nila, siguro wala lang meaning yun. Yung John, I think, mabasa din yun sa online. Pwede niyo ma-search. Roger at sika si Adeline. Oh, yes.
sa mga combine, meron yan. Pero honestly, I'm thankful to my parents. My mom is still here. I'm thankful to my parents na pinangalanan ako ng Adeline. Oh, that's very Kasi nice. it is a very sweet name. Oh, Adeline. Pero actually, I asked my father, how did you come up na nagkausap kayo ni mami tapos tawagin akong Adeline? Sabi ni daddy na, ano daw, nagpagdesisyonan daw nilang dalawa dahil one time daw, nakinig daw sila ni Colonel Morgan na warrior sa time nila na basta honorable siya doon sa tapos well known siya, tapos ang asawa niya is Adeline. Wow. So she must be very beautiful. Am Wow. I beautiful? Yes. Yes. Ako kang yes. Yes. Okay. So thank you. Yes. Kasi yun, sabi ni Daddy, ay, nagkasabot mi ni mami ni mo, nga pangalan kag Adeline, kay naibog manggod mi nga, nindot kay paminawang Adeline, then asawa siya ni, ano yun mi? Captain. Captain Morgan. Just imagine, ang asawa niya, warrior. Amerikano daw na. Amerikano. Na ang asawang babae, Adeline. So, na-story. When I consult the dictionary, also dictionary, pwede makita ang name sa dictionary. Alam niyo ba ang meaning? Little noble one. That's why I'm not questioning why I'm little a bit. Little Kasi noble. noon, talagang ako. Double one. Oh, little Yes. noble one. Ang ganda kaya ng meaning ng noble one. Di ba? Buotan. Oh, wala gid na siya ka-negative na, noble gani sa to pa. Basta it's very positive na, i-consult the noble one. So, naatay mga meaning. Like, na mga tawata, agata, si agaton. Dili na nakatawan atong mga ngalan, kay naana siya kahulugan, and it represent yourself. Like Kent, kanang Kent, murag gwapo jud na siya. Sa mga Amerikanong Kent ang pangalan, gwapo. So, gwapo gyapon si Kent. Ang bunga, ginganan ko. So, si Mark, Ako, ginganan ko kang Marco Season. Muna story. ay, mauli. Senior, Senior. Yes. Wala pa ako lang, senior today. Senior gudi ay tanawa na ay reflection kay ang gika ganahan sa iyang mga parents si Marco Season man. So na siya yung mga meaning. So ayaw ninyo sa waya nga inyong parents mo na musa mo ako mama gingalan ko na ako igagaw nga suko gid siya hangtod karon. So, Hindi niya gid ngalan? na matay kay ngalan Vicenta. Katuonan po na sa una pero abi niyo karon ang mga Vicenta, mga Andrea, pwerte na. Ato na. Gikagubda na karon. Okay. Kay nindot Di kita pwede kasunod ng pati ID. nibalik na karon ang mga pangalan Ako ngalan sa nakaraan. inyong apo, Rohilia. So ingana no, makanta magpasalamat ta sa tong pangalan. Karon balikan na to si Jabez. Anong nangyari kay Jabez? Bakit pinangalanan siya? And the meaning is pain. Yes. So sabi ng ina, pinanganak kita na I'm in pain and also during the pregnancy, hindi maganda ang pakiramdam niya. Kaya, it means pain. But you know, the prayer of Jabez, it says here, atong ipabasa sa Bisaya ni Sister Pinky. First Chronicles. 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Nagbasa ko sa English. Bisaya ang, naman na tayo Bisaya. Nabi siya, Si Jabez nagsampit sa Dios sa Israel, nga nagaingon, O hinaot unta nga panalanginan mo gayud ako, ug dugangan ang akong utlanan, o nga ang imong kamot maguban kanako sa kadautan nga kana dili magpasubo kanako, og ang Dios naghatag kaniya sa iyang gipangayo. Oh, that's very Hatag good. dili ay. So, imagine, mauna ang prayer ni Jabez. Og si Jabez, labing talahuron kaysa iyang mga isuon. Diba dagan kaya, og nanganak si Juan, nanganak si Or, nanganak si Os, hangtod nga niabot sa time ni Jabez. Pero sige hindi, og si Jabez labing talahuron kaysa iyang mga kaisuonan. Naabagay gipangalan ang meaning pain, tapos talahuron siya? So nakitaan siya ng katangian, naa siya leadership nga tungod ni ana talahuron siya sa ubang mga isuon niya. Kung ang iyang ina nagtawag sa iyang ngalan nga Jabez na nagaingon tungod kay gipanganak ko siya sa kasubo. Kasulubon niyang inahan. Sumuot yung meaning. O si Jabez, tanawa.
bisag gingalanan siya og ngalan nga pain, ang meaning unsay giampo ni Jabez. Og si Jabez nagsangpit sa Dios sa Israel. Nganong nagtawag siya sa Dios sa Israel? Tungod kay ang Dios sa Israel gi-emphasize ni dire lahi sa uban nga mga Dios nga nagyukmo-yukmo lang, nga they have eyes pero it cannot see. Di ba mga idol sa una, magyukmo-yukmo ang mga diwatahan, mga pagano, magyukmo-yukmo sila sa sun, magyukmo sila sa kung unsa-unsa na, mahimo pag sila ribulto, nga ang mga tiil, dili gani kalakaw, dili ka help. So muna ang gitawag diri nga, gitawag niya ang buhay nga Dios sa Israel. So muna ang nakanindot ni Jabez, ka ang iyang gitawag, tinuod yun na Dios. Nagsangpit siya sa Dios sa Israel. Nga nagaingon, o hinaot unta nga panalanginan mo gayud ako. Mo yung pag-ampo niya, o dugangan ang akong utlanan. Kaya nga naman kay si Jabez, kaya sa una magod na may mga utlanan, kada household, di ba? Talaan sila, shall we say, talaan sila pila ka hektarya, pero lain mo sa una, kaya waman kaedad ng tao. So, tagaan sila og malawak gyud nga pwesto. So, pwede sigurong sabihin ng mga propeta na, bigyan ka ng 10 hectares or 20 hectares kay dili pa man highly populated ang lugar. Moon ay giampo ni Jabez. So, una, nag-recognize siya na ang Panginoon ay buhay, Panginoon ng Israel. So, doon siya nagdasal. That's one thing. Nagdasal siya sa living God. At ito ang dasal niya. Hinaot unta panalanginan mo gayud ako, dugangan ang akong utlanan, og ang akong mga kamot mag-uban, og ang imong mga kamot mag-auban ka nako. Kung ang Dios gani ang mag-guide, hand of God ang mag-guide, nga ba tayo problema? Wala. Wala gay problema. Mao ni nga si Jabez, pirtig yung ninduta kaayo ang iyang panahon. Kay natagaan siya sa iyang gipangayo. Nga giyon diri, ang imong kamot mag-auban ka nako. Sa kadautan nga kana dili magpasubo ka nako. Imagine kabalo siya nga ang meaning sa iyang name, Kasubanan. kasubanan. Pero karon iyang gi-reverse mo na nga kamo kung naanad na mo sa inyong comfort zone na magyaka-yaka lang mabuntag, hala, palipas ang oras, you jump out from your comfort zone. Ayaw pagkampanti diha. Kumbaga, sa I-fight na to nga, dili ko para dili. I have to explore. Parang imagine, dili ka na, dili ko, di mo ko ganang doon ko anang mag-airplane. Move out. Sakay sa airplane. Kaya gani ni Mami, oh? Correct. Oh, sinita mo. Naana Abot sa sila. Manila si Miljon o si Kent. Nanay po. At magtatagalog na. Imagine? Oh, di ba? That is an opportunity na dapat na to i-grab. Dili ka magsige na dili lang ko, okay naman ko dili. Na, wala mo nakanotice na ay mga tao nga, naa sila nagpuyo doon sa menteryo, hangtod na lang sila natigulang, naapagyap na sila sa doon sa menteryo. Bungol sila ng misteryo. Because they did not decide to move out from their comfort zone. Dapat daw, bisag na anad na ta, move out ta, mo explore. Kay gihatagan ta sa Ginoo og kapasidad na i-enjoy na to ang kinabuhi. Dayon mas dako pa kay atong pagpasalamat sa Ginoo nga, wow, naanadyo ko din ni Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala. Di ba? Mas ma-appreciate nimo ang gihatag sa Ginoo nga kaayuhan sa paligid kaysa magsigitag mok-mok diha. Pareho ni Jabez, ingon siya, hinaot pa nga ang imong kamot, mag-auban ka nako, o ipahilayo ako sa kasubanan. Na, kay gitubag manggid sa Ginoo ang gipangayo. Jabez. Ang kadautan o kana dili magpasubok ka nako ug ang Dios nagahatag kaniya sa iyang gipangayo. O kabalawang ba nga ang ang kahimtang ni Jabez kaniyang prayer tungod kay nagtawag siya sa Ginoo nga buhi, gihatag sa Ginoo ang tanan niyang gipangayo. O lain di ang Ginoo maghatag. Nakahinumdumon ni Solomon, nangayo lang siya og pangayo Solomon sa imo gusto. Ang sige pangayo ni Solomon, kahinumdumon? Wisdom. Wisdom, kaalam. O nisunod ang kadato o tanan wala gyud siya kaharian. Grabe ang power.
So, nindot kaayo ang mahitabo kung i-recognize na to nga, Lord, tabang ako. O dili ni pwede nga ang meaning guys sa akong ngalan. Mo di ini pain. Kinala ma-reverse ni. Kinanglan saan ang reverse in Tagalog? Bali. Kailangan mabaligtad itong mga, or sabihin natin na, yung mga panghuhula, hinulaan ka nga, yung taong yan, ay, wala, hindi yan maligaya. Ano yan, ngit-ngit pa sa alkitran yung mga yan, mga Yung ganyan future, ba? ang future. Ang future niya, wala yan, kasi walang plano yan. Alam niyo ba, kung i-reverse mo yan, at hingin sa Panginoon Lord, gagaya ng prayer ni Jabez. So, binigay ang reverse na promise sa Panginoon. Kaya, ang tulay sa magandang resulta ng buhay is through prayer. Kasi, kahit sabihin natin na, I will jump out from my comfort zone. Pero wala man lang kang plano. O jump out ka lang, walang plano. Hingin pa rin ang tulong ng ating buhay na Panginoon upang lahat na hingin natin, ibibigay niya ng buong pagpapala, buong bukas kamay na lahat ng mga pagpapala at more than pa ang ibibigay niya, overwhelming blessings pa ang ibigay. So, ngayon, since alam na natin, siguro i-research na ninyo kung ano yung mga meaning ng mga pangalan ninyo so that you will be inspired and then you'll just not stay there and linger on that meaning, but still you have to do reverse. And of course, we will all be successful if we keep on asking God's help. So starting this afternoon, we will start breaking our comfort zone, and we will pray the Jabez prayer. Okay? So thank you very much, and God bless us all. Amen.